Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel guys. So, kamusta na kayo dyan? And salamat sa aking mga bagong subscribers at sa aking mga returning viewers. At kung hindi pa kayo guys nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo guys, no? At help me guys na lumawak pa ang ating social media account para sa mga makabuluhang pag-uusapan natin. Okay? So, ayun na nga guys, no? Ang Miss Universe, no, ang may-ari ng Miss Universe ay si Ann ay yun nga, yung mga naglalabas daw ng mga fake news, ay kakasuhan daw niya. So, 'di ba, kakasuhan niya ay napakaraming mga 'di ba vlogger na imbiyer na sa kanya. So, kaya niya kayang kasuhan 'yon. Ano? So, wag niyang itulad yung alam mo, parang siya lang yung hari ng isang bansa na makapagputos ng ganun, no? Ano? So nakakaloka siya, napakadesperada ng may-ari ng Miss Universe kasi nga nilalangaw na talaga yung ipinanalo niyang Miss Universe, no? And ayun, sa MGI naman, ito si Mr. Nawat ay hindi raw papasalihin ang Pilipinas sa Miss Grand International. Eh di wow, the blessing in disguise, no? So blessing yan sa Pilipinas dahil hindi naman kawalan ang mga show nila, no? Dahil talagang ubod ng cooking show. So wala naman tayong nakitang pinofulfill nila ang advocacy nila, no? So deadma, hindi kawalan, no? So ganun talaga. At yun na nga guys, no, yung pinaka-highlight na pag-uusapan natin ngayon ay walang iba. Join lang tayo sa mga usap-usapan, no, sa 299 na engagement ring, no, na binili ng isang guy para sa kanyang magiging future wife sana, at ito ay nauwi na nga sa hiwalayan, no, kasi dahil pinost ni ate girl yung nakakalokang presyo lang daw ng engagement ring ay 299 pesos. So eto na nga, no, ang mga sasabihin ko ngayon tungkol sa bagay na to based sa experience yan sa kapatid ko, no, at that time. So but before that, gusto ko munang i-explain lang muna kung ano yung mga point ko rito sa instance na ito. So sa akin lang, no, kung magbibigay ka ng isang bagay, lalo 'di ba kung mahal mo siya, so sabihin natin hindi tayo after sa material, pero kung ako lang kung ako yung lalaki, nakakaya naman magbibigay ka ng engagement ring sa halagang 299 pesos. Kasi 299 pesos, iba yung nabibili lang natin yan sa mga mall. Ako pag bumila ko ng mga yung mga ang tawag dyan, yung hikaw, so halagang 300 pesos pa nga, no? Para sarili ko lang, accessories lang. How much more sa taong minamahal mo at inaasa mo maging future wife, na nakaka-awkward naman talaga yun, no? I'm sorry, maraming pumapabor na ano mo, huwag tayong magpaka-epokrita minsan, no? Kasi bilang babae, magre-reflect kasi yun na parang, di ba, mayroon kasing sinisimbolo yung bagay na yun, no? Na dapat man lang medyo iangat-angat mo man lang, kasi hindi naman basta-basta yung pagbibigyan mo, ano yan, magiging future wife mo yan. Kumbaga hindi ka pa nga lubos na kilala, talagang nagpapakita ka na parang chipangga lang ang dating, di ba? Sorry pero yan talaga yung aking nasa loob, no? So the mere fact na magiging future mo yan, dapat nga i-impress mo pa yung girl, no? So hindi naman siguro masama na whatever reason it is, di ba, na nagpapakita yung nagpapahalaga sa iyo, o pag mahal mong isang tao, dapat naman something worth it naman ang ibibigay mo, di ba? So may kasabihan nga tayo, don't settle for less. Yung guy breadwinner siya, so di ba, nag-explain siya na breadwinner siya sa family at may tinutulungan pang mga kapatid. So yun nga guys, no, kung meron ka pala namang mga pina-priority sa buhay, adi doon ka muna mag-focus, kasi jumping into the next part of your life, diba, hindi ka na magiging breadwinner at meron ka ng priority sa buhay. So that's what I feel, no? And then let me share you some story, no? Eto, birthday kasi yun noon ng kapatid ko. Birthday lang yun, Tapos may isang manliligaw sa kanya. Medyo may kaya-kaya kasi mayroong car, may-ari siya ng agency. Tapos nung birthday niya na yun, yung kapatid ko that time, talagang simple lang siya, nagtatrabaho lang yung kapatid ko sa
sa mall, no? Sales lady siya. Tapos nag-birthday na siya. Syempre nga, nagkaroon siya ng may ano ng manliligaw na may yayamanin, nakakotse pa. Tapos, may-ari ng agency. So, syempre, di ba? Tapos guys, ang niregalo sa kanya, no? Birthday niya yun. Yung accessories lang talaga na, Diyos ko, chipanga naman. So, yung kapatid ko na yun, nagtanong siya sa akin, sabi niya, Tol, ano bang masasabi mo na yung hindi naman after lang doon, no, sa amount ng bagay na yun, pero nagre-reflect kasi yun eh. So sabi ko sa kanya, sis, kung ngayon pa lang bibigyan ka na parang kang walang value, na bibigyan ka lang ng ganyan na accessories lang, no, na parang hello, birthday mo yun, tapos 'di ba, alam mo naman na mayroon siyang peace sa buhay, tapos yun bibigay lang sa iyo. So parang wala kang value. Nagkataon yun guys na mayroon siyang manliligaw na Briton, no? So, kino-compare mo na maayos magbigay yung Briton sa kanya. So, ayun, in-advise ko sa kanya kung sino yung lalaki talaga na mas, pinagkakagastusan ka, edi doon ka, no? Hindi naman sa maging basically materialistic ka lang, pero know your worth, di ba? But doon ka magsisettle sa isang tao na putsi-putsi lang ang ibibigay sa'yo. Sa akin lang yan, ha? So yun, pinili niya yung guy talaga na hindi siya hindi siya binabarat, kumbaga, no? Worth it yung mga binibigay sa kanya kahit papaano. Nagre-reflect yun na binavalue rin siya. So yun lang sa akin guys, no? Kung magbibigay tayo, no, lalo na sa mahal natin, dapat naman may value talaga, no? Sa akin lang yan, ha? Kasi sa mga kapatid ko nga kung talagang sinasabi ko, pag bibigyan na ako ng putsi-putsi, ha, bawa bigyan ako ng relo na mamumurahin, ay sinasabihan ko talaga, di ba? Kasi mayroon kayo di ba, kung magbibigay sa'yo putsi-putsi lang, nabibili lang sa bangketa, wag na lang kayong magbigay. Hindi, to be honest, no? Kaya di ba magbibigay ka something at alam mo namang meron, unless kung makita mo yung isang taong walang-wala at nagmamahala naman kayo, sige, go lang. Pero kung meron naman tapos bibilhan ka lang ng ganun at hindi naman alam mo yun, di ba, parang manliliit ka rin sa sarili mo. So yun lang guys, no, sa stand ko na to, kung siguro ang mali lang ng babae ay pinost niya sa group na yun at lumaki pa yung issue, pero lahat ng bagay nangyayari may rason yun, no? At yun na nga, lesson din yun sa lalaki na pag magbigay ka, wag ka na lang, siguro mabuti pa wag ka na lang magbigay ng engagement kung gano'n na, kasi pinaghahandaan yun, no? So kung ako yun, hindi ako magbibigay ng 299 lang, di ba? So something na valuable naman, no? Kasi papakita mo sa taong pagbibigyan mo na may halaga siya. Ba't ka magbibigay ng isang gamit? Kasi may halaga yun, lalo na engagement ring yun diba? Next to that is marriage nyo na. So makita pa lang ng babae, mahal talaga ako nito ng lalaki kasi may value yung binibigay niya, no? Unless na lang kung gipit na gipit ka, may sakit yung pamilya mo, unahin mo pa siya magbigay ng ganong halaga, no yun. Pero kung sabihin mo lang breadwinner ka, hindi ka pa pala ready, wag na lang muna. So yun lang guys, no? Ang point ko rito, to sum up, dapat kung magbibigay tayo, dapat isipin naman natin na worth it naman, kasi 'di ba, yun yung representation kung ano yung treatment mo sa kanya. Kung mahalaga siya sa iyo, magbigay ka rin ng dapat medyo mahalagang bagay din, hindi naman yung 'di ba, mga putsi-putsi mo lang nakuha. Kasi kung pagbibigyan mo nun, masasaktan din ako kasi eto lang pala ako, no? 'Di ba, mumurahin lang pala ako. So ganun lang guys, no? At disclaimer lang guys, ha. Sariling opinion ko lang 'yon. So you are free naman to comment down kung ano naman ang inyong saloobin. Bye guys and have a wonderful day. Ciao.